Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button para sa mga exclusive perks na na-offer ko. So, itong bida natin, lalaki o masculine energy. Tawag dito, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung dito para sa inyo, edi baka para sa someone na malapit sa inyo. So, tingnan nyo kung makikilala nyo yung tao dito sa reading natin base sa description na babanggitin ko. Pangalawa, tatay na, pwede rin kasal, mayaman. Kung di mayaman, edi may business. Kung walang business, edi may trabaho. Pwedeng boss yung bida or boss nila to mismo. Pwedeng nasa 40 to 59 years old yung bida natin. Ano tong 5 of Cups? Ayan, hulog na to. Ace of Swords. So, yung 5 of Cups natin, sad. So, maaaring di na nag-uusap yung mga bida. O baka nga separated na. Separated kaya lang ano. Kasal, no? Sabagay. Baka nag-away, kaya recently lang yung separation. Maganda ko i-clear natin to. Totong 3 of Swords. Para mas detalyado, no? Sabagay, hindi na kasi sila nag-uusap dito eh. Yun nga yung wish ng tao dito. Mag-uusap pa sila. So, maganda nga kung i-clarify natin ano tong 3 of Swords. Kasi pwedeng ano to, single dad. Tingnan natin. Ano yung 3 of Swords? Iniisip ko friend na to eh. Friend yung lumabas eh. In a relationship yung tao dito, yung lalaki.
Pero sabi ko nga kanina, ano yung Three of Swords? Ano yung break na ba sila? Kasi lalabas naman dito kung break sila nung jowaers niya. Pero more like friend niya to. Hindi niya na nakakausap na para bang somehow gusto niya bumalik ulit yung kanilang connection. Pero para makilala nyo kung sino yung friend, maganda siya eh. Magandang babae. Babae yung friend ng lalaki dito. Or kapatid. Sino to? Ano man doon? Friend o kapatid niya, babae. Maganda. Or kung di man ganun ay hindi itim ang buhok so nagpapakulay yung babae. So yun, para makilala nyo sino to. Ano ba may ibang detalye dito? Gusto niya pang mamit makita ulit. May feeling na gano'n. Pero sad nga siya dito at yung Three of Swords natin ay failure. Hindi nangyayari. O mahirap na mangyari for some reason. Kaya ito siya nagwi-wish. More like ito yung wish niya. Bumalik ang communication. Kasi sad siya dito sa Five of Swords. Five of Swords. Five of Cups. Ngayon, ano tong Nine of Swords? Pero medyo confusing. Kasi kapatid ba niya yun? O friend? Kung friend, bakit namimiss niya yun? Ano meron sa kanila? Ito ulit ang gagamitin ko. Ito, teka lang. Mas maganda kung ito na lang para direct to the point. Yes or no. Para hindi na magtagal. Direct agad. Friend ba to? O friend ba to? Kasi kung dito friend, hindi kapatid. Kapatid na babae. So, para makilala nyo nga. Kasi may iba na walang kapatid na babae. Dito para sa kanila. Para sa kakilala nila pala to. So, tingnan natin. Friend ba to? Yes or no? Oo. Yes Ito kasi no. Ganun di yes. Friend. Man may friend dito. Ano meron sa kanila? Namimiss ng lalaki. Takot ng ulo ko. Ito gamitin natin ulit. Mas detalyado kasi ito Anong meron sa kanila? Namimiss ng lalaki Kasi to dwelling on the past, more like namimiss. Ito na, woman Nice. Woman, mice. Tree. Ayun.
Eto, matagal na nang kakilalang babae to. Kaya lang kasi may mais tayo. So, pwede rin kasi siyang cheating card. Aside from snake card, fox. Pwede rin tong mais na cheating card. May isa pa nga nakalimutan ko na. Ano ba yung isa? Apat sila dapat basta ayoko na mag-isip. Anyways, nandito nga itong mais. Ano siya? Peste. Diba? Kaya, sasama na rin siya dun sa cheating. Kasi peste. Diba? Cheating, stealing, theft, tagasira. Kasi peste nga. Tagasira ng relasyon. May something sa kanilang dalawa. Either naging sila or type lang to ng lalaki. Alin man sa dalawa. Hindi ko na i-clarify. Kasi magtatagal ako. Okay? Dito na tayo. 11 minutes na. Dito pa lang tayo. So, ulitin ko. Yung babae either naging third party na nag-break sila or iniwalayan na nung lalaki or crush lang nung lalaki. Pero again, mukhang matagal na silang magkakilala nandun kasi yung tree. So matagal maging puno yung halaman, diba? So more like ilang taon na silang magkakilala. Or baka kababata niya to, kaklase, matagal niya ng ka-workmate, basta matagal na. Hindi siya someone new na recently lang nakilala. More like matagal na kang kakilala. So punta na tayo dito sa Nine of Swords. Pero ang maganda, hindi na sila nag-uusap. So, Nine of Swords. Kaya lang, mahirap kasi pag ganun nakikita nyo kasi yung background. So, kahit ako So, sakit yung ulo. Nakikita ko yung background. So, ganito na lang. Para mas hindi nakakalito. Kasi pa-diagonal siya. Ano tong Nine of Swords natin? Oh, double 10 na. Excuse me. Mabubuo ko dito. Nag-worry. More like yung lalaki kasi wala namang ibang gender dito kundi siya lang, diba? Nag-worry yung lalaki. Na hindi na dumating tong opportunity na gusto niyang mangyari. Yung opportunity ng reconnection mula sa taong to. And a Six of Wands. Kasi ang dating nawawala na siya ng pag-asa Parang feeling defeated na yung lalaki. Ngayon, Six of Fire o Six of Wands. Ano to? Victory, di ba? Ang Six of Wands.
victory, success, fame, recognition, achievement. Siguro magiging clear, magkakaroon na siya ng somewhat clarity dito kasi mag-introspect siya dito sa Four of Swords eh. Four of Swords plus ito, more like magkakaroon na siya ng clarity na mag-move on na lang. At magkaroon ng self-discipline dito sa The Chariot kasi mali, diba? Bakit niya pa hinahangad yung taong yun? In a relationship na siya. So, dahil mali, diyan napapasok yung The Chariot na may kinalaman sa self-discipline, self-control. Ngayon, ito plus ito, ang dating sa akin, ang isipin na lang niya ay future niya o future ng family niya. Nawala yon. Yung kinukwento ko ng other woman. So, sa madaling salita nga, mag-move on na siya dito. Finally. Focus na lang siya sa pamilya niya. Nakalimutan niya na itong babaeng kinukwento ko. Pero alamin din natin, bakit kaya di na sila nag-uusap, di ba? Anong nangyayari? Nagabal pala itong ilaw na to. Anong nangyari sa sitwasyon nila? Hindi na nag-uusap. Nag-away sila eh. May mga planong hindi nila napagkasunduan. Like relocation, moving in together, oh my god. Or piliin na lang yung babae kaysa dun sa original. Kasi namuha na tong third party situation dahil doon sa diba? Sa mais natin. Yun na, pwedeng may kinalaman sa stealing, cheating, theft, obsession. Ano ba yun? Worriness, draining ng energy. Parang energy vampire. So, maraming pwedeng case. At yun na nga, yung mga binanggit ko kanina, nakalimutan ko na. Yun yung maaaring ginagawa nila. O baka magkaiba na sila ng paths na gustong tahakin sa buhay. Kaya hindi na sila magkasundo. Maaring gusto ng babae ng change, improvement. Kaya hindi pwede, di ba? Anong improvement? Maging sila na talaga, iwan na yung original. Maaring ganun eh. Pag level up ng connection or ayaw na niya siguro ang tago yung relasyon nila. Maraming pwedeng case. Pero yun yung ilan sa mga dahilan. O pwede nabuntis siguro to. May case na ganun eh, di ba? Nung nabuntis yung third party, tinakuhan ng lalaki. Ngayon, isip-isip niya ano na nangyari sa anak nila saka doon sa babae. Pwedeng ganun. O nung nanganak na, saka tinakbuhan. Sa akin, sabi ko nga kanina, maraming pwedeng case. O baka napalayo sila sa isa't isa. May someone na destino sa ibang lugar. Or na-relocate.
So, again, nag-away sila sa whip eh. So, yun yung mga pwedeng naging dahilan kung bakit di na sila nag-uusap. Anyways, mag-end na ako dito sa last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to kasi dali naman tong intindihin. Simple English lang to, basic English. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice o prediction na ito, itong mga cards mamaya. Sa period na to. So, sabi, openness. Be open. Teka. Be open to accept divine guidance in your relationship. Ito, rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Panghuli, deeply. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationships. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Gusto ba nito sumama? Ito last na. Kasi tumalon eh. Illusion. Avoid that trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, totoo na talaga to. Mag-i-end na ako. Goodbye.